Magandang umaga po sa bawat isa sa atin at tayo po ay maghanda na para sa ating pananambahan ngayong araw na ito. At hayaan niyong basahin ko po sa inyo ang sinasabi sa mga awit, chapter 138, verse 1 to 3. Sabi po dito, Yahweh, ako'y buong pusong aawit ng pasalamat. Sa harap ng ibang Diyos, pupurihin kitang ganap. Sa harap ng iyong templo ay yuyukod at gagalang. Pupurihin kita roon, pupurihin ang iyong ngalan. Dahilan sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan, ika'y tunay na dakila, pati iyong kautusan. Noong ako ay tumawag, tinanggap ko ang tugon mo. Sa lakas mong itinulong, ay lumakas agad ako. Maraming salamat sa pagkabasa. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, Ama namin sa langit. Muli, kami Panginoon ay patuloy na nagpupuri at nagpapasalamat sa kalakasang binigay mo sa amin at sa panibagong araw na ito na kami ay sasamba at magpupuri sa iyo, Panginoon. Salamat po dahil sa kabila, Panginoon, na talagang minsan ay parang ang hirap lumabas ng bahay dahil napakahiinit ng panahon. Pero hindi mo kami pinabayaan. Nandun pa rin, Panginoon, ang iyong pagsama sa amin. Ang desire ng aming puso, Panginoon, ay tunay na sambahin ka sa Espiritu at sa katotohanan. Kaya ngayong araw na ito, Panginoon, hayaan niyo po na ang aming mga awitin, ang aming mga panalangin, ang aming pagsamba, Panginoon, ay tunay na maging katanggap-tanggap sa iyong banal na harapan. Humihingi po kami ng kapatawaran sa mga nagagawa naming kasalanan. Patawad po kung kami, Panginoon, ay nakakagawa ng mga kasalanan na alam naman namin, Panginoon, ito ay hindi mo kinalulugdan. Kaya sa mga oras na ito, gawin mo po kaming karapat-dapat na sumamba sa iyong banal na harapan. Linisin mo nga po kami, Panginoon, upang kami, Panginoon, ay makatanggap ng mga pagpapalang ng gagaling sa iyo. Panginoon, salamat po sa mga katugunan sa aming mga panalangin. Salamat din po maging doon sa mga panalangin na hindi pa namin natatanggap. Dahil doon, Panginoon, natututo kaming magtiyaga. Mas pinapatibay mo po ang aming mga pananampalataya. Pinapatatag mo po kami sa kabila ng mga pagsubok na pinagdadaanan namin. Panginoon, hindi man namin mabanggit lahat ng aming mga pangangailangan, ngunit alam mo po ito, Panginoon. Batid niyo po ang laman ng aming puso at isip. Sa iyo lamang kami, Panginoon, nakasandig, Panginoon. Wala kaming magagawa kung kami ay malayo sa iyo. Kaya nga po, sa mga oras na ito, tingnan mo po ang aming mga puso. Hayaan niyo, Panginoon, na nakafocus lamang kami sa iyo. Sa kabila ng mga pinagdadaanan namin ngayon, Panginoon, sa aming personal na buhay, sa aming bansa, Panginoon, tunay po na sa iyo lamang namin pinagkakatiwala ang lahat. Ikaw lamang po ang may kontrol sa lahat ng mga bagay. Kaya buong puso po kaming nagtitiwala, Panginoon. Inilalatag namin sa iyo ang lahat dahil wala po kaming kakayahan laban dito, Panginoon. Purihin ka po at sana sa araw na ito, sa aming pagsamba, tunay po na tanggapin mo po ang aming mga alay sa iyo, mga awitin, mga pagpupuri, at anumang mga handog namin, Panginoon, nawa po ay maging katanggap-tanggap sa iyong banal na harapan. At sa aming pagbaba, sa aming paglabas ng sambahang ito, nawa ang mensahe mo po, Panginoon, ay tunay na maging gabay sa amin. Maging kagamutan kung kami ay may karamdaman. Maging katugunan sa mga panalangin namin, Panginoon, sa aming mga kabigatan. Purihin ka, O Diyos, sa buhay namin. Ito po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan lamang ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. So pinagpalang umaga po sa ating lahat. Muli, palakpakan po natin ng Panginoong Diyos, ang ating Panginoong buhay, mapangyarihan sa lahat. Tayo po ay
bumati muna sa ating pong mga katabi. Pwede mo ba pakikamaya naman ang inyong katabi at pakisabi sa kanya, good morning sa iyo kapatid. Ayan. Ayan. Buti natin, yung nasa likod. Yung nasa likod. Kamayan nyo naman. Ayan. Okay. So, purihin mo ang Panginoon, binigay na tayo ng isang pagkakataon muli para tayo ay sumamba at magpuri sa Kanya. Amen? So, let's give our best sa pagsamba sa Panginoon sa umaga dito. Maging dalangin nawa na ating puso ngayong umaga. Panginoon, buksan mo ang aking sarili. Buksan mo ang aking isipan. Buksan mo ang aking puso sa pagtanggap mo sa inyo, Panginoon. Be with us, Lord, as we continue to worship you, Lord God, in this place. Tayo po ibawin.
continue to worship the Lord our God. So, brings the power of sin and darkness, whose love is mighty and so much stronger. The King of glory, the King above all kings, who shakes the whole earth with holy thunder and leaves us breathless in awe and wonder. The King of glory, the King above all kings. This is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross. You lay down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Who brings our chaos back into order? Who makes the orphan a son and daughter? The King of glory, the King above all kings. Who rules the nations with truth and justice, shines like the sun in all of its brilliance. The King of glory, the King above all kings. This is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross. You lay down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. So listen, worthy. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy, worthy, worthy. This is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place,
Lord God. Ito po yung biyaya mo sa bawat isa sa amin, Panginoon, that we can sing, Panginoon, because you set us free, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa iyong pagpili sa amin. Salamat, Panginoon, sa iyong pagsama sa amin, Panginoon. Salamat sa iyong dakilang biyaya, sa iyong dakilang habag, Panginoon. Kaya po kami ay naririto, Panginoon. Ang dalangin ng puso namin, Panginoon, sa umagang ito, nawa ang mga buhay na ito, Panginoon, ang aming mga sarili ngayon sa umaga, ay may ahalay po namin sa inyo, Panginoon. At hayaan mo po, Panginoon, na ang buhay na ito, Panginoon, ay magamit mo po, Panginoon. Ang buhay na ito ay para sa iyo lamang, Panginoon. Ang buhay na ito ay iyong binigay, Panginoon. Nawa, Panginoon, magdulot nawa na kapurihan sa inyong banal na pangalan. Ikaw nawa, Panginoon, mataas o Diyos sa ating mga buhay, sa ating mga kalagitnaan o Diyos. Let's sing the Lord. Worthy of every song we could ever sing, worthy of all the praise we could ever bring, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Well, but I sing, you're worthy of all our praises, worthy of every song we could ever sing, worthy of all the praise, Worthy of all the praise we could ever bring. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. your name is Jesus. Jesus, the name above every other name. You're the only one. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever
and I will put my trust in you alone, and I will not be shaken, and I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you alone, and I will not be shaken, and I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes and wonder and show me who you are, and fill me with your heart and with your love to go around. Holy, there is no one like you. No one like you, Lord God. There is none beside you. Open up my eyes and show me who you are, and fill me with your heart and with your love to go around. And I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you alone, and I will not be shaken, and I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. Yes, Lord. Ang buhay na ito, Panginoon, sa iyo namin pinagkakatiwala. Ang buhay na ito, Panginoon, sa iyo namin nilalagak. Hindi kami matitinag ng kung anumang mga bagay sa mundong ito, because you are our firm foundation, Lord God. You are our hope. You are our God. And this morning, Panginoon, wala po kaming ibang nilalaanan ng pagsambat papuri maliban sa inyo lamang, Panginoon. Kaya mo, Diyos, sa aming mga puso at buhay na ito, Panginoon, sa umagang ito, ay maibigay at maialay namin sa inyo, Panginoon. Gamitin mo ang buhay namin, Panginoon, to be an instrument of you, Lord God. Hayaan mo, Panginoon, ang buhay na ito sa umagang ito ngayon pa lang. Iniaalay na namin sa inyo, Panginoon. Ikaw nawa ang patuloy na kumita sa Diyos sa aming mga buhay. Hipuin mo kami, Diyos, sa umagang ito as we continue to worship you, Lord. So we say, this is my desire to honor you. Honor you. So with all our heart we worship
live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Have your way, Lord God. Sing. This is my desire, Bring honor to your name. to honor you. Oh, with all our heart. Lord, with all my heart, I worship you. All I see is me. All I have within me, We give you praise. I give you praise. All that I adore is in you. It's in you. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Ito sa langit ang puso namin, Panginoon, umaga. Have your way, Panginoon, in us. Have your way in me, Panginoon. Have your way in our lives this morning, Panginoon. Ikaw nawa ang pasunod. Ikaw nawa, Panginoon, ang magtagumpay. Ikaw nawa, Panginoon, ang patuloy na sumama sa amin, Panginoon. As we continue to live up and worship you, Lord God. For the last time we say, Lord, I give you my heart. We say, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have one more time, let's make this a personal prayer to Lord. Lord, I give you my heart. Gawin naman natin ito dalangin sa I puso give ngayong you umaga. my soul. Lord, tanggapin mo po, Panginoon, ang mga kamay, ang buhay na nakalito, Panginoon, ngayong umaga. We will live for you, Lord Every God. breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Tanggapin mo, Diyos, ang dalangin ng mga puso namin ngayong umaga. Open our hearts, open our eyes to you, Lord God. It is your presence, Panginoon. Siya po namin inaasahan at inanilan ngayong umaga, Panginoon. Be with us, Lord, as we lift up our lives, our soul, our spirits, Panginoon, sa katotohanan na inyong mga salita sa umaga nito. Ito po ay sabang dalangin po namin. Sa tanging pangalan ni Jesus na nararapat sa lahat ng papuri. This all praise, mighty name of Jesus.
Everybody say, amen and amen. Palakpak po rin natin natin Panginoon buhay. We give our worship to you, Lord God. Amen and amen. Sa ating lahat, mga kapatid. So, narito po muli tayo. Ako po ay nagagalak at nakasama po muli namin kayo sa pagsamba ngayong umaga. Ano po. So, sino po ba ang na-bless? Ang nag-bless sa Lord? Katunayan po, pag Sunday ay hindi ho tayo ang dapat na humingi ng blessing. Tayo ang nagbibigay ng papuri sa Panginoon. Tama po ba? Dahil sa buong linggo po, ang Diyos ay kumilos sa atin. So, yung linggo, every Sunday na ganito pong gawain ay pagbabalik ng papuri sa ating mabuti at makapangyarihang Diyos. Tingnan niyo po ang inyo po mga katabi. Pinagpala po ba yan sa buong linggo? Ayan, kung pinagpala po yan sa buong linggo, hindi po natin kayang pigilan na ngayong araw ay magpuri ho tayo sa Panginoon. Amen po ba? Ayan. So ngayon po ay magpapatuloy po ang ating sermon series na Available Qualities of Usable Servant of God. Trained hands, preparing yourself for service. Tayo po munang lahat ay tumayo at ating pong basahin ang 2 Timothy chapter 2 verse 1 hanggang 2. Ganito po yung pagkakasabi. Kaya nga, mga anak ko, magpakatatag ka sa tulong na kagandahang loob ni Kristo. Ang mga narinig mo sa akin sa harap ng mga maraming saksi ay ipagkatiwala mo rin sa mga taong may katapatan at may kakayahang magturo naman sa iba. Tayo po muna po ay manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa umagang ito. Ang hiling po namin, Panginoon, tulungan, samahan niyo po kami na maunawaan po namin ang iyo po mga salita. At higit po sa lahat, Ama, unawaan po namin ito at maipamuhay po namin ito at maging kalakasan po namin ang lahat ng ito. In Jesus' name we pray, Amen. Makakaupo na po ang bawat isa. Ayun. So mga kapatid, bago ho natin puntahan ang first point, gusto ko muna hong bigyan kayo ng background about ho sa sulat po ni Apostol Pablo sa 2 Timothy. Alam niyo po ba, nung isiulat ito po ng Apostol Pablo kay Timothy, siya po ay nasa loob ng kulungan. At nasentensyahan na ho siya ng kamatayan. Ano po? Malapit na po siyang i-execute ng kamatayan, ng final, yung kanyang tinatawag ho natin na death penalty. Ano po? So ito pong sulat na ito ay hamon ho. Hindi ho iniisip ni Apostol Pablo ang kanyang sarili bagkus ito po'y iniisip niya ang mga susunod na henerasyon. Ano po? So aklat po ng Timothy ay huli nga pong sulat ng ating pong Apostol Pablo bago po siya execute. Mahirap po sa isang tao na alam mong ikaw po ay malapit na yung hangganan. Tapos, ang iniisip mo ay yung iba. Pero nagawa po ng Apostol Pablo. Sapagkat po ang iniisip niya ay yung susunod na mga henerasyon. At umabot hanggang sa atin. Ano po? So, kaya po sa kabila po ng ganito pong sitwasyon ng Apostol Pablo, at yung sitwasyon din po ni Timothy, na isang batang pastor ng Epeso, pag inyo pong pag-aaralan yung aklat po ng Epeso, o yung panahong yun, ang panahon pong yun ay panahon po na kung saan ay mayroong mga mabibigat na pagsubok. Una-una po ay ang maling katuruan na pumapasok po sa loob ng church o sa loob ng mga mananampalataya. Ano po? Ano pa ho yung mga kahirapan na pinagdadaanan po ni Timothy ng mga panahong yun? Pag-uusig. Sa atin ho, sa panahon natin ngayon, lalo-lalo tayo mga Pilipino, ang pag-uusig lang ho sa atin, minsan,
natatawanan ka lang kapag meron kang dalang Bible. Ayun lang ang pag-uusigo sa atin. O tinatawag tayong pastor kapag meron tayong mga dalang Bible. Or sister, brother kapag meron tayong dalang Bible. Minsan, sa ganung paraan, parang nahihiya na po tayo. Pero alam niyo po ba, sa panahon po ni Timothy, nung isulat po ito ni Apostol Pablo, kamatayan. Ibig sabihin, ang mga Kristyano ng mga panahong yon, buhay nila ang kapalit kapag sila po ay inuusig. So, ano pa ho yung makikita ho natin na sitwasyon o background noong isulat ito ni Apostol Pablo? Si Timothy po ay isang batang pastor. Ayon sa pag-aaral, siya po ay nasa range lang ng 18 to 22 hanggang 24. So parang mahirap paniwalaan kapag o hirap isubmit ang sarili natin kapag tayo po ay nasa 50 na, 60, 70, tapos ang mangunguna ho sa atin ay mas nakababata ho sa atin. Ito po yung struggle ni Timothy. Pero tingnan po natin, ano po ang makikita ho natin? Unang punto po na makikita ho natin ay hands trained by the strength of God. Kung atin pong babalikan yung verse 1, sabi po sa verse 1, magpakalakas ka sa biyaya ni Kristo. Mga kapatid, sa paglilingkod po sa Panginoon, alam po natin na hindi ho natin kailangan, although kailangan ho natin yung sarili ho nating lakas, but the most na kailangan ho natin ay yung biyaya ni Kristo. Ano po? Kapag sinabi ho nating biyaya ni Kristo o grace ng Diyos, grace ni Kristo, ito po yung ibig sabihin, hindi ka karapat dapat bigyan ng mga pagpapala, ibinibigay sa iyo. Hindi ka karapat dapat bigyan ng karunungan, pero ibinibigay sa iyo. That is a grace. Yung hindi ho tayo karapat dapat, ibinibigay sa atin ng Panginoon. Sabi po diyan, magpakalakas sa biyaya ni Kristo. Tingnan natin sa verse 1, kaya nga, anak ko, sabi ni Apostol Pablo, magpakatatag ka sa tulong ng kagandahang loob ni Kristo Jesus. So yung word po na yung salitang magpakalakas ay nangangahulugan pong patuloy na palakasin ang sarili sa Panginoon. Paano ho ba tayo bilang isang Kristiyano, pinalalakas ho natin yung ating mga sarili o yung ating spiritual na buhay sa Panginoon? Sino pa ho rito yung mayroong talagang time na nananalangin? O wag na ho magtaas ang kamay. Baka tingnan ho kayo ng inyong katabi. Mayroon ho ba rito sa atin na talagang naglalaan ng oras para mag-aral ng salita ng Panginoon? So yan po ang mga paraan para sa pagpapalakas ng ating sarili sa biyaya ng Panginoon. The more na ang salita ng Panginoon ay nasa sa atin, siya ang nagkokontrol sa ating puso at isipan. Kaya nga po, napakahalaga yung sinabi po ni Apostol Pablo doon sa Romans chapter 12, verse 1 and 2. Baguhin ninyo ang takbo ng inyong pong pag-iisip. Sa paano pong paraan? Sa salita ng Panginoon. So, alam po natin ngayon, ang nagpapatakbo sa ating mundo ho ngayon ay AI. Ang mga gadget. Ano po? Madali na ang mga, alamin mo yung isang sakit, i-type mo lang yung sakit, kita mo na, parang doktor ka na din. O, di ba? Type mo lang yung sakit, ano yung mga gamot na pwede mong inumin, malalaman mo. Kaya lang, hindi ho ka pagbebentahan sa butika, ano po, sapagkat kailangan ng reseta ng doktor. Pero nalalaman ho natin, sa panahon po ngayon, madali na yung informasyon. Pero ho sa mga Kristiyano, dapat mas madali. Dahil lagi ho nating hawak. Lagyan ho natin ng mga Biblia yung ating mga cellphone. Unahin ho nating basahin. Magpalakas ho tayo. So ang tunay po ng paglilingkod ay hindi po
lamang nakabase sa ating sariling mga lakas, kundi po nakabase sa biyaya at habag ng Panginoon. Alam po natin, bago gamitin ng Diyos ang ating mga kamay, yung ating buhay, kailangan muna nating palakasin yung ating mga puso. Hindi po ibig sabihin yung literal na puso, kundi yung ating katatayuan sa harapan ng Diyos. Mga kapatid, maari pong malakas ang isang individual, ngunit kung wala naman siyang talagang energy na nanggagaling sa Diyos o sa biyaya ng Diyos, hindi siya magiging mabisa o hindi ho siya magiging ang tawag sa ibang salita na mabisa. O yun na yun. Hindi ko maalala. Effective. Hindi magiging effective kung kulang sa biyaya at habag ng Panginoon. So, gayon din po sa ating ministeryo. Kailangan ho natin ang Panginoon. Pangalawang bagay po, na ating pwedeng tingnan doon sa sinabi po ni Apostol Pablo sa 2 Timothy chapter 2, verse 2, hands trained in faithfulness. Ipagkatiwala mo sa mga taong tapat. Tingnan po natin yung verse 2. Sabi po ng Apostol Pablo, ang mga narinig mo sa akin sa harap ng maraming saksi ay ipagkatiwala mo rin sa mga taong may karapatan at may kakayahang magturo naman sa iba. Kaya nga po, sa kalaganapan po ng UNIDAM, itinuturo po yung discipleship through small group. Kaya ho doon sa Karisa po, nakakatuwa kasi yung bukang bibig ho ng mga kapatiran na ho natin ngayon, small group na. Kaya yung mga bagong na-attend, nagtatanong, ano ba yung small group? So nakakatuwa po, sapagkat nakakapagministeryo ang bawat isa sa bawat isa. Hindi lang po ang pastor ang natututo mag-disciple. Dapat po ang bawat isa matututong mag-disciple sa kanyang dinidisciple. At patuloy ito at iikot po ito at lalago ang ministeryo ng Panginoon. Kayo daw po dapat ipagkatiwala sa taong mapagkakatiwalaan. Unang-una sa anak ng Diyos. Kung ikaw ay kasama sa small group, yung nakikita mong potential, i-share mo ang salita ng Panginoon. Kung paano mag-share ng salita ng Panginoon. At siya din naman ay matututong sa kanyang sa biyaya ng Panginoon upang siya ay mag-disciple din. Ganito lang po ang buhay ng Kristiyano. Iikot ho sa pagtuturo patungkol sa Panginoon. Sapagkat ito po ang utos sa atin ng Panginoon. Matthew chapter 28 verse 19 to 20. Ito po. Gawing alagad ang lahat ng bansa. Ang tanong, may nagawa na ho ba tayong alagad ni Kristo? O alagad mo lang? Kung matampuhin ka, matampuhin din yung iyong small group. Kung ano ka, minsan po ganito yun kung ano ka, yun din po ang nasusunod o nakikita ng iyong sumusunod sa iyo. Kaya napakahalaga po, naka-incline tayo sa salita ng Panginoon. Kaya sabi ni Apostol Pablo, gayahin niyo ako, gaya ng paggaya ko kay Kristo. Ito rin po yung goal natin. Maging kawangis ni Kristo. Ipagkatiwala. Kanino po ipagkakatiwala? Sa mga taong karapat-dapat. Sa mga taong kilala si Kristo. Ipinakilala natin si Kristo. Sila po yung dapat nating turuan. Na alam po nating magtuturo din sa susunod na henerasyon. So mga kapatid, ang ministeryo po ay hindi lamang po paggawa, kundi pagpasa ng katotohanan sa susunod na henerasyon. Kung atin pong titingnan, sabi ni po ng Apostol Pablo, makikita natin po dito yung 4 na henerasyon. Si Pablo na nagsulat kay Timothy, si Timothy na maghahanap ng mga tapat na mga tao, at sabi doon, at sa mga susunod pang tuturuan. Ibig sabihin ho, pag nag-disciple tayo ng isa, ang ating nilulook forward, magdi-disciple din po siya ng susunod pang henerasyon. Ganon din po yung tinuruan. Kaya po talaga, ganito po yung takbo dapat
ng ating pong kaisipan sa mga panahong ito. Hindi na ho tayo mananatili na tayo lang. Mag-reach out ho tayo through discipleship, through small group. So mga kapatid, ang sinanay na mga anak ng Diyos ay hindi ho yan makasarili. Ibig sabihin, hindi niya ho kayang sarilinin ang kaligtasang tinanggap niya. Isi-share niya po ito sa iba. Ito ay handa niya pong ibahagi sa iba sapagkat ito po ang kapangyarihang sinasabi ng Panginoon. Ano po? Sa Gawa chapter 4 verse 12. Tanging ang pangalang ng Panginoong Hesus lamang. Ano po ang sukat na makapagliligtas. Kaya wala pong ibang kapangyarihan sa mundong ito na makapagliligtas sa tao, kundi ang Panginoong Hesus lamang. So, ang tanong po, may tinuruan ka na po ba tungkol sa salita ng Panginoon? So, hindi lang po ito sa pastor, sa ating pong lahat. May naturuan na po ba tayo? May na-share na po ba tayo ng salita ng Panginoon? Pangatlong bagay po na dapat po nating tingnan ay hands trained through endurance. So sabi po sa verse 3 hanggang 10, ito po yung tatlong inilarawan ni Apostol Pablo kung paano po dapat ang isang Kristiyano. So ginamit niya po yung tatlong individuals, sundalo, manlalaro, at magsasaka. So pag tinignan po natin, yung verse 3 hanggang 4, kung mayroon po kayong mga Bible, tingnan po ninyo, sabi po rito, makibahagi ka sa hirap tulad ng isang mabuting kawal ni Kristo. Ang isang kawal ay hindi nagiging abala sa mga bagay na walang kaugnayan sa pagiging kawal. Sa halip, sinisikap niyang mabigyan ng kasiyahan ang kanyang pinuno. At mga kapatid, ano po ang description sa sundalo? Ang sundalo po ay may focus at disiplina. So, inihalimbawa po ni Apostol Pablo na dapat daw po ang isang Kristiyano ay katulad ng sundalo. Taas nga po ang kamay ng mga sundalo. Tayo pong lahat ay sundalo ni Kristo. Although may mga sundalo, katulad po ng Kuya Obet, ay sundalo. Mga kapatid, tayo po lahat ay tinaguriang sundalo ni Kristo. Ano po daw ang sundalo? May focus at mayroong disiplina. Pangalawa po, ay tingnan ho natin yung manlalaro sa verse 5. Hindi ko alam kung kayo po ay nakasali na sa takbuhan. Ang tinutukoy po rito na manlalaro ay takbuhan. Sabi po rito, hindi maaaring gantimpala ng isang manlalaro kung hindi siya naglalaro ayon sa mga alituntunin. So mahirap po ang isang laro kung walang rules. Hindi ho natin mai-enjoy ang isang laro kung walang rules. Tama po ba? Ang basketball po, hindi natin mai-enjoy kung walang rules. Halimbawa, walang double dribble. Ay, tinagtakbuhan na lang kung saan-saan. Ano po? Kung walang guhit, kung walang rules na ganon, hindi ho natin mai-enjoy. Kaya, nai-enjoy po natin ang isang laro dahil ho sa rules. Ganito rin ang buhay ng mananampalataya. Nagtakda ang Diyos, naglagay ang Diyos ng fence sa ating buhay, na hanggang dito po yung ating takbuhan para ma-enjoy ho natin ang buhay. Kasama ang Diyos, naglagay siya ng fence. Katulad ho ng mga isda, nagtakda ang Diyos na ang isda ay nasa tubig lamang. Ayaw ko lang kung may isdang may lumilipad, flying fish, pero hindi tumatagal. Pero ang Diyos ay nagtakda hanggang doon sila sa tubig. Hanggat nasa tubig ho sila, may enjoy ho nila ang kanilang pagiging isda. Ganon din po ang ibon. Ang ibon ho, masaya ho yan silang lumilipad. Ayaw ko lang, may ibon bang masaya kapag hindi siya nakakalipad? Na-enjoy po ng creation ng Diyos kung siya po ay nandoon sa kanyang inilagay na lugar. Ngayon po bilang isang Kristiyano, tayo inilagay ng Diyos, itinakda ng Diyos sa kanyang pamilya.
Kaya ho, dapat maintindihan ho natin ito. Naglagay ang Diyos ng mga friends bilang buhay Kristiyano na ma-enjoy natin ang presensya ng Panginoon. Kakaiba ho kapag kasalanan ang ini-enjoy ho natin. Kakaiba ho yun. Sabi ng Panginoon sa 1 John chapter 2 o chapter 3 verse 6 to 9, ang totoong Kristiyano, ang totoong anak ng Diyos ay hindi niya kayang manatili sa kasalanan. Kaya ang totoong Kristiyano po, mag-e-enjoy siya kasama ng kanyang kapwa Kristiyano na gumagawa ng katuwiran. Doon po tayo itinakda ng Panginoon. Tama po ba? Kaya po mga kapatid, ang manlalaro po, ang ginagawa niya po, sinusunod niya ang mga tamang alituntunin para siya po ay magtagumpay. Para siya yung bigyan ng award. Kapag siya'y mandaraya na atleta, hindi ho natin pinapalakpakan. Anong ginagawa natin? Sinisigawan pa natin ng boo. Boo. Ano pa? Mandaraya ka. Mahirap pong sabihan na ikaw ay manlalaro, tapos sabihan na ikaw ay mandaraya. Kaya sa isang manlalaro, sabi po diyan, ay sumusunod sa mga alituntunin. Kapag lumabag ka sa alituntunin, ibig sabihin, babawasan ang iyong mga points. Isang bagay pa po, ang inahalintulad ni Apostol Pablo sa verse 6, ang isang magsasaka. Ano po ang magsasaka? Ako lang ho, makaka-relate ho kayo rito. Nasa syudad ho tayo ngayon. Sino ho ang nakapagtanim ng palay? Ako lang. Yes, Ate Merly. So, sa pagtatanim ho ng palay, ay hindi ho lang basta itatanim ho yan. Marami hong preparasyon. Mula sa simula, ire-ready po ninyo yung punlaan, ire-ready nyo ho yung binhi, ibababad ho yun sa tubig ng 3 araw, iaahon, patutubuin ng kaunti, tapos yung iniready hong punlaan, isasabog ho doon. After mga 20 days, pag humaba na ho, bubunutin, tapos magre-ready ho ng tataniman. Medyo ho mahirap. Tapos pag naitanim na ho, minsan dumadaan pa yung bagyo, dumadaan pa yung tagtuyot, at marami pang kalamidad. Minsan may mga balang pa, kung ano pa, mga uod na talagang sisira dun sa pananim. Pero tingnan po natin ang magsasaka. Sabi po sa verse 6, tingnan po natin sa ating mga Biblia. Ang magsasakang nagtatrabaho mabuti, ang siyang dapat unang makinabang sa bunga ng kanyang pinaghirapan. Ano po ito? Ibig sabihin ho, yung magsasakang ito, nagtiis sa loob ng ilang panahon para mapakinabangan yung kanyang ani. Naalala ko po noong ako po ay bata pa, kapag panahon po ng August, September, tinatawag po namin yung tagkiriwi, ibig sabihin, taggutom. Kasi yung palayan, yung mga panahon yan, ay hindi pa talaga umaani. Umuusbong pa lang. Kapag mayroon hong sa paligid, mayroon na hong naunang nakapagpaani, yung lahat ng mga kapitbahay po ninyo pupunta ho doon, manghihiram, sapagkat sila po ay wala na hong makain sa mga panahong yon. Mga kapatid, ang sinasabi ko lang po, ang magsasaka ay nagtiis, naghintay upang makamtan yung tagumpay ng kanya pong pinaghirapan. So, ang magsasaka, ano po? Ang kanya pong karakter, matiisin. Matiisin. Kapag pinagsama ho natin yung 3 bagay po na iyan, ay makikita ho natin sa pagiging sundalo, nakapokus, may disiplina. Sa manlalaro po, sumusunod sa alituntunin. Ilalagay ho natin ang ating sarili, sumusunod sa salita ng Panginoon. Sa magsasaka, nagtitiis, nagtsatsaga. Mga kapatid, pwede ho nating pagsamahin bilang isang Kristiyano yung 3 karakter na sinasabi po ni Apostol Pablo. Yan po ang itinuturo niya kay Timothy na pwede rin ho nating gawin sa mga panahon po ito. May sakripisyo, may pagsunod, at pagtitiis.
So ang totoong sinasanay ng Panginoong Jesus, o sinasanay ng mga lingkod ng Panginoon, hindi po yan sumusuko. Hindi po yan napapahinuhod sa kanyang pananampalataya, sa kanyang pagsunod. Sapagkat kahit dumating yung paghihirap, katulad po ng magsasaka, nagtitiis siya hanggang dulo, hanggang kamtan niya ang kanyang tagumpay. Mga kapatid, pangatlong bagay po na pwede ho nating tingnan, hands trained in purity, na sinasabi po ni Apostol Pablo kay Timothy sa verse 20 at hanggang 21. Laktaw po tayo. Bakit po hands trained in purity? Sino ba ho si Apostol Pablo? At sino po ba si Timothy? Si Timothy po, kabataang Kristyano. Pwede ho siyang matukso noong mga panahong yan. Pwede ho siyang bumagsak sa kasalanan. Pero pinapaalalahanan po siya at yung mga susunod na henerasyon about purity. Especially po sa ating mga kabataan sa ngayon. Makaka-relate po kayo. Sabi po rito, ng verse 20 hanggang 21, sa isang malaking bahay ay may iba't ibang uri ng kasangkapan, may yari sa ginto, pilak, at mayroong namang yari sa kahoy at putik. May ginagamit para sa mga tanging okasyon at mayroon namang pang-araw-araw. Verse 21, ang sinumang lumalayo sa kasamaan ay katulad ng sisidlang natatangi, malinis, karapat-dapat gamitin ng may-ari para sa lahat ng mabubuting gawain. Ano po ito? So kung lilinisin ng isang tao ang kanyang sarili, ano po ibig sabihin? Magiging kasangkapan siyang marangal. Ito po yung pilit ipinaunawa ng Apostol Pablo kay Timothy. Manatiling pure ikaw at ang iyong susunod na henerasyon. Turuan mo ang iyong ikaw, turuan mo yung susunod sa iyo, turuan mo yung susunod pa sa inyo, at susunod pa, ano po? Na maging pure. Maging malinis. Saan po sa pagiging malinis? Sa lahat ng bagay sa ating buhay. Ano po? Hindi lang kakayahan ang hinahanap ng Diyos, kundi malinis na buhay. Ayaw niya na naman gumalaw. Ayan. So katulad po ni Apostol Pablo, ano po, tayong mananampalataya ay isang sisidlang, parang isang sisidlan sa ating mga bahay. May gamit na marangal, mayroon ding pangkaraniwan. Pero po ang pinakamahalaga ay ang pagiging malinis, handang gamitin ng Panginoon. So hindi lang po kakayahan ang hinahanap ng Diyos. Tandaan po natin, dito ho nagkakamali ang maraming Kristyano. Kala nila yung silang talented lang ang kailangan ng Panginoon. Yung may kakayanan lang ang ginagamit ng Panginoon. Ang unang ginagamit ng Panginoon na effective ay yung malinis sa kanyang harapan. We believe na tayo po'y nilinis ni Kristo nung tayo po ay kumilala sa Kanya. Dahil po, nung kinilala natin siya bilang Panginoon tagapagligtas, isinuot sa atin ang kabanalan ni Kristo. At sabi nga ng Apostol Pablo, mamuhay tayo ayon sa kabanalan na ibinigay sa atin ni Kristo. Kaya ito po yung sinasabi po ni Apostol Pablo kay Timothy. So ito po yung mga practical areas of purity. Una po, sa pananalita, sa isip, sa ating po mga relasyon, sa ating kapwa, sa ating mga mahal sa buhay, yung ating motibo, at especially po sa ating pamumuhay. Kumusta po tayo sa mga bagay na ito? Yung dati ho ba tayong chismosa? Chismosa ka pa rin ngayon? Pero dapat si Jesus na ang chinichismis mo. Kung ikaw ay mapag-isip ng masama, mapag-isip ka pa rin ho ba ng masama ngayon? Dapat iba na ho ang takbo ng ating isip ho ngayon. Sa ating relasyon, sa ating kapwa, lagi ho ba nating sinisira yung ating mga motibo
Pansarili po ba yan? Check ho natin. Check ho natin. Mga panglimang bagay po, dito na ho tayo magtatapos. Hands trained in gentleness. Verse 24 hanggang 25. Kung mayroon po kayong Bible ulit, basahin po natin 24 hanggang 25. Ang lingkod ng Panginoon, sabi po rito sa verse 24, ay hindi dapat makipag-away. Sa halip ay dapat siyang maging mabait sa lahat, mahusay magturo at matiyaga. Verse 25, mahinahon niyang itinutuwid ang mga sumasalungat sa Kanya. Baka sakaling sila'y bigyan ng Diyos ng pagkakataong magsisi at tumalikod sa kanilang mga kasalanan at malaman nila ang katotohanan. Mga kapatid, hands trained in gentleness. So sa Karisa po, mayroon po mga personality ho sa mga miyembro na talagang medyo malalakas ang boses, medyo parang minsan pag hindi mo siya kilala, parang masasaktan ka pag siya ang nagsalita. Mga kapatid, sabi ng Apostol Pablo, ang dapat na lingkod ng Panginoon ay, unang-una, sabi po, sa 24, ang lingkod ng Panginoon ay hindi dapat nakikipag-away. Kumustahin ho kaya natin? Mas maiintindihan po natin, malalaman po natin ang isang Kristiyano kapag pumunta ho tayo sa kanilang bahay ng biglaan. Ano po? Minsan nagmumurahan na pala sa loob ng bahay, no? Meron po kaming ganyang kapitbahay. Kristiyano, nagmumurahan. Nakakalungkot po. Nakakalungkot. Nakikipag-away sa kapitbahay. Nagbabaranggayan pa. Although, karapatan naman ho natin magpabarangay, pero bilang isang Kristiyano po, dapat manatili ho tayong gentle, mahinahon, na nakatayo sa katotohanan, na hindi ho nakikipag-away. Pwede ho tayong magsabi ng katotohanan na hindi ho tayo na nakikipag-away. So yun po ang sinasabi po ng Apostol Pablo, ang alipin ng Panginoon ay hindi dapat palaaway. Say Amen. Mas malakas pa ka po. Amen. O sabi mo sa katabi mo, huwag ka nang makipag-away. Yeah, huwag ka nang makipag-away. Mga kapatid, so, hands trained in gentleness. Ang lingkod ng Panginoon ay dapat ano po? Maamo, matyaga, marunong magturo, at mahinahon sa pagwawasto. Dito tayo minsan bumabagsak sa dulo. Mahinahon sa pagwawasto. Minsan, nakita ho nating nagkasala ang ating kapatid. Minsan, parang gusto pa nating tadyakan at apakan. Ano po? Pero nakakainis talaga kasi, ano? Nakakainis. Pero bilang isang Kristiyano, sabi ng Apostol Pablo kay Timothy, maging mahinahon. Maging mahinahon. Maging maamo, matyagang, magturo sa kanyang kapwa Kristiyano. Dapat marunong siyang magturo ng naaayon sa kalooban ng Panginoon at higit ho sa lahat, sa kanyang pagwawasto. Kung nagkamali man ang kanyang small group member, kung ikaw man ay yung small group leader ang nagkamali, kung ikaw ay yung member, the same way din po, maging mahinahon. Gamitin ang salita ng Panginoon sa pagtutuwid. Kasi ito po yung sinasabi ng salita ng Panginoon. Ang salita ng Panginoon ay nagtuturo sa atin ng matuwid na pamumuhay. So, ang sinanay ng Panginoon, yung kanyang buhay, ay hindi ho mapanakit. Ano po? Hindi mapanakit. Kundi, inaayos niya ang buhay ng kanyang kapwa. Ng kanyang kapwa mananampalataya. So, hindi basta ginagamit ng Diyos ang mga available lamang. Ano po ang ginagamit ng Panginoon? Ay yung mga taong, ano po? Handang magpahubog. Handang magsanay. Handang maglingkod sa Panginoon. So, hindi lahat ho ng mga taong nagsisimba o naririto po ay handang magpahubog.
Pero sana po, sana kayo ay handang magpahubog sa Panginoon. So, ang train hands ay pinapalakas sa biyaya ng Panginoon. Ano pa po? Dapat o tapat sa katotohanan, matiisin sa laban, malinis sa buhay, at maamo sa pakikitungo. Ano po ang dapat gawin? Hubugin muna tayo, o huhubugin muna niya ang ating mga puso. Ito po yung ginagawa ng Diyos sa ating mga buhay. Ano pa? Huhubugin muna niya ang ating pananampalataya. Huhubugin muna niya ang ating character. At hinuhubog muna niya ang ating mga katapatan sa Kanya. Mga kapatid, marami po ang may gustong maglingkod. Ngunit kakaunti lamang talaga ang handang magpaturo at magsanay. Mga kapatid, sana kabilang po tayo doon sa handang magpaturo, magsanay at maglingkod sa Panginoon. Bago po ako magtapos, akin pong inaanyayahan po yung aking may bahay para bigyan po tayo ng isa pang mensahe ng Panginoon na ayon po sa awiting ito. Ayan. Tunay nga po tayong lahat ay tinawag ng Panginoon at tayo din po ay hinuhubog sa pamamagitan ng discipleship. So, nung tayo nagsimula, wala rin po tayong alam. Tayo ay nakarating lang sa church, na imbitahan, na bahaginan. Pero dahil tayo ay nagpahubog sa Panginoon, doon nakita natin kung ano yung tinatawag na calling ng Panginoon sa atin, kung saan niya tayo gagamitin at kung saan din po niya tayo dadalhin. Ang kailangan po natin ay tumugon sa tawag ng Panginoon. Ako ay lukuban mo. Ang buhay ko ay alay sa'yo. Isugo mo ako kahit na saan pa man, kahit ano pa man sa tawag mo, Jesus, ay tutugon ako. Sa kahirapan, maging kamatayan man, ihahaya salita mo kailan paman. Ang buhay ko ay alay sa'yo. Isugo mo ako kahit na saan pa man, kahit na ano pa man sa tawag mo, Jesus, ay tutugon ako. Takot sa buhay, pag-aalinlangan, ay iiwan kong lahat. Kapaguran at kahirapan ay mapapawi ng lahat. Kahit na saan pa man, kahit na ano pa man sa tawag mo, Jesus,
ay tutugon ako. Kahit na saan pa man, kahit na ano pa man, sa tawag mo, Jesus, ay tutugon ako. Sa tawag mo, Jesus, ay tutugon ako. Purihin po natin ang ating Panginoon Diyos.